kapuso, balikan nga ho natin yung ating naging paksaho kahapon. Yung sa paninig po ng House Committee, ng House of Representatives tungkol po sa budget po ng Department of National Defense. May nabanggit po si Secretary Gilbert Chodoro patungkol sa paggamit ng mga espiya na nagtatrabaho sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno ng China. Ang kasama na rin po dyan yung lumutang na mukhang may mga politiko talaga may suporta hong tinatanggap o binibigay ang China o Chinese embassy sa usapin pa rin po ng West Philippine Sea. Parang mukhang yung iba ay nag-iwan po ng hindi magandang pakilasa po dyan eh. Nasa ating pong linya ang Director for UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, si Attorney J. Batong Bakal. Attorney Batong Bakal, sir, Professor, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV po. Good morning po. Hi, good morning, Carlet. Lahat po ng ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi ko lang manuwa kung ano ho yung kumpletong detalye. Pero yung binabanggit po ba ni Secretary Chodoro, may basihan po ba yun? Lalo-talo na doon sa ating patuloy na girian sa West Philippine Sea na may mga espiya pa at politiko pang tinutulungan na tumatanggap ng tulong mula sa China raw eh. Attorney Batong Bakal? Well, may basihan naman po, no? Batay nga dun sa mga pangyayari nitong nakaraang taon at yung mga examples or mga tao na may naaresto na nga, di ba, na mga Chinese na tinatawag nilang mga espiya daw. Dahil nakitaan sila na yung isa may nagmamasid at nagre-record ng mga activity dun sa puwerta sa Palawan. Mayroong mga nahuli sila na parang nagko-collect ng mga information na gamit dito mga devices na parang yung cellphone ang tina-target, no? At yung mga ganong klaseng mga nahuli nila. So meron talagang basehan yun. Ngayon yung sa parte naman na merong daw mga politiko na maaaring ganoon din, siguro ang tinutukoy niya ay yung mga nakikita nila na kahit sila ay mga opisyal, parang kinakampihan nga ang China, lalo na sa mga issue na talagang napakahalaga, no? Katulad nga nung pag-aari ng Pilipinas sa Calayan Island Group o kaya doon naman sa West Philippine Sea, yung kanyang mga karapatan doon. So yun siguro yung basihan ngayon, statement na yun. Ano tingin niyo, Attorney Batong Bakal? Kasi marami ngang salitang lumutang dahil dyan, yung mga kumakatig sa naratibo ng China, na uso nga salitang Chinador. Pero anong punto nung tulong o anong tulong naman ang maaari kayang nakukuha ng mga ito para ipaglaban yung naratibong yan laban sa Pilipinas? Well, siyempre hindi natin nasabi kung ano exactly, no? Pero alam naman natin na yung mga ganyang kumbaga pagtataksil sa bayan, minsan o madalas din na hindi yan nangyayari ng kusa lamang, no? Maaring tumatanggap sila ng suporta mula sa China at isa nga dun sa mga posible na suporta na yan ay mga pinansyal, no? Lalo na para sa mga political campaign nila, no? So may mga ganong concern kasi nga may mga napansin din na ilang opisyal na parang masyadong dumidikit dito sa China to the point na kahit publicly parang kinokontra nila ang pamahalaan, no? Ang mga desisyon ng pamahalaan at mga activities ng pamahalaan, no? Para sa kanyang national defense. Yun siguro ang Madali ba ito matunton? Kasi sa pagdinig ng budget na yan ng DND rin, nating na parang gustong ipahiwatig ni Secretary Chodoro, bantayan naman natin siguro sa tulong ng mga ahensya, institusyon like yung Anti-Money Laundering Council, kung paano nagkakaroon ng pagpapasok ng pera na maaari konektado dito sa pinag-uusapang ito. Pwede kaya yun, Attorney Jay? Well, pwede yun, no? Meron tayong AMLA, yung Anti-Money Laundering Authority, no? Na minsan nga ay nagagamit para maghanap ng ebidensya tungkol sa mga corruption, mga activities ng mga corrupt, no? Dahil pera yung usapan doon. So theoretically, pwede mo rin yung gamitin, no? Para nga ma-monitor itong mga pagpasok ng pera sa Pilipinas at pag-trace kung saan siya nanggaling at saan siya pupunta, no? So yun siguro, pwedeng mga ganun. Tapos yun namang sa mga ibang aspeto ng tulong nila, kunwari kung
ah, kung meron nga silang natanggap na nakakalusot man, siguro ba na makikita 'yan 'no, kung meron nga mga instances ng kunwari parang unexplained wealth 'no, na laging lumalabas lalo 'pag mag-aano na, malapit ang eleksyon. Mhm. Sa tingin ninyo, kasi ngayon wala pa tayong nakikitang malinaw na paninindigan po ang Malacanang, ang gobyerno, kaugnay po dito sa ganitong mga naoobserbahan o sitwasyon na tulad tinutukoy ni Secretary Teodoro, dahil medyo ano pa rin tayo, kahit paano pinaglalaban pa rin natin ng ating relasyon sa China. Pero you think it's about time na dapat seryosohin itong ganitong mga ika nga'y mga backdoor approach ng China para may taguyod ang kanilang naratibo sa West Philippine Sea? Opo, panahon na po talaga para seryosohin 'yun dahil nakita na natin na meron ngang mga nahuli na, yung mga espiya na 'yun. Tapos pagdating dun sa tinatawag na influence nila sa mga, officials lalo na 'pag local officials 'no, dapat seryosohin din natin yung possibility na 'yun 'no. Nakita natin nangyari dun sa kay, dating Mayor Alice Guo 'no, na, kahit wala namang, katubayan na siya ay espiya at, kahit ako rin parang paniwala ko hindi siya espiya, pero the fact na ang isang tao na hindi naman, Pilipino ay maaring makaabot sa gano'ng posisyon 'no, sa pamagitan ng mga paraan na kaduda-duda, napakadaling gamitin din nun para sa, mga ibang purposes 'no. Katulad nga nitong parang, pagkuha ng mga importanteng posisyon lalo sa mga local governments Mm. para maimpluwensyahan yung, ating mga activities, hinggil dito sa West Philippine Sea. Mhm. Alright, napakapalad 'no ng, nitong mga ganitong sinasabi natin na sitwasyon para ho sa mga tumutuligsa sa Pilipinas. Kasi dito kahit na anong gawin nila nabibigyan ng, atensyon lalo na sa media. They really enjoy the press freedom dito sa Pilipinas. Kasi pagkakaalam ko sa China 'pag mga tayo maghahatid ng ating naratibo dun, hindi na alam naman Opo, natin anong estado ng media sa China. So, huwag na nating asahan na mabibigyan din nila ng daan yung ating paliwanag o stand sa isuping ito. Pero dito, na-enjoy naman nila. Parang lagi pa nga silang headlines minsan, Attorney Jay. opo, ito po 'yun. Inaabuso nga nila ang mga kalayaan at karapatan natin dito, sa Pilipinas. Yung hindi nila puwedeng gawin sa China, nagagawa nila dito 'no. Kung baliktad ang sitwasyon at, tayo yung China 'no, yung mga ganyang klaseng activity, mga ganyang klaseng tao, hindi magtatagal 'no. Isang salita pa lang, maaaring, bigla na silang maglaho 'no at, Mm. kahit sino man 'yun 'no. Kung maalala natin yung may-ari nung Alibaba si Jack Ma 'no, kahit siya yung pinakamayaman na Oo. incheck 'no, dahil nagsalita siya minsan ng, hindi gusto ng, gobyerno ng China 'no, talagang, Hinanap siya. binanatan siya Yes. sa pamamagitan ng, pag-ano nga tinira yung kanyang kayamanan tapos, siguro, nakulong siya for a while 'no, biglang Mm. hindi siya makita Mm. hanggang sa nag-resurface siya 'no, na talagang kumbaga talagang, na-reduce siya 'no, yung kanyang pagkatao at saka yung kanyang kayamanan dahil lamang nangahas siya na, mag-criticize ng, ilang pulisiya ng, Chinese government 'no. Pero dito ayan nga 'no, minsan kahit yung lantarang kinokontra yung, ating mga, pamahalaan 'no, mga Mm. sekretary, mga kahit mismong pangulo, ah, malaya sila na kumokontra 'no at, inaano pa nga na, down to the personal level, kinakalaban nila ang mga opisyal natin 'no. Pero yung mga ganyan hindi nila kayang gawin 'yan, sa China 'no, pero Mm. dito napakalaya nilang gawin 'yan. Mm. Kaya nakakaano nga, nakakainis din Mm. 'no na inaabuso nga nila yung, mga karapatan natin upang, tayo mismo ay talagang mapabagsak o mapababa yung ating, pagsuporta sa ating, Mm. sariling mga posisyon. O, saka Pilipinas walang kakayahang mag-invite ng biyahe sa mga mamamahayag ng China at Opo, mga analyst na galing sa China. Wala tayong gano'ng kakayahan. Malaking pera 'yun, opo. Attorney Jay, 'no?
Opo, opo. Alam ko yung tinutukoy niyo na talagang gina-junket nga do'n, Hindi tayo binibigyan gano'n, ng hindi mga tayo gano'n. regalo, Mm, tapos parang special tips, special information, mm. 'no. Nakikita po natin 'yan din, 'no, mga may naisip nga ako, naalala ko mga ilang example niyan, 'no, ng isa taga ro'n sa isang, newspaper na parang, bakit sa merong parang special access Oo, at may nakukuha siya na supposedly, secret information, 'no. mm. So Alright. yung mga gano'n, Mm, marami po talagang mga halimbawa ng gano'n na kaduda-duda talaga, mm. 'no, at, hindi siya ma-explain kundi kung talagang siya ay parang pinili ng China na bigyan nga ng mga gano'ng klaseng, information at, support para nga lalabas siya ng mga pahayag, na laban Mm. sa gobyerno o kaya dun sa ating security. Okey. Attorney, huling tanong na lang, hindi ba nakakapangamba? Kasi ito, para lamang sa kanilang naratibo sa West Philippine Sea, para hindi sila magmukhang kontrabida, tulad ng nakikita ngayon ng buong mundo sa sitwasyon diyan sa West Philippine Sea. Hindi ba 'to doon lang o maaaring humantong pa ito sa mas malalim na sitwasyon politikal sa bansa, lalo lalo na ang posibleng pagfi-field ng kanilang kandidato sa mga darating na eleksyon? Do'n ko narinig, yung terminong Manchurian Candidate kasi, Attorney Jay Batumbakal. Opo. Opo, nakakabahala talaga 'yun, 'no, at, dahil nakita natin, na nangyari na, 'no, at, kumbaga smaller level, pero malinaw na kaya nilang pasukin at kaya nilang maimpluwensyahan ang, mga local elections lalo, 'no. To the point na, ah, siguro yung ibang politiko, talagang nagre-rely sa kanila, 'no, talagang tinitignan sila bilang source Mhm. ng, lalo na financial support 'pag political campaign period. Opo. At para dun, magmimistula pa silang independent, republic minsan, 'no. Maalala ko yung isang politiko na talagang kinakalaban yung, mismong Gobyerno foreign natin. policy natin Mm. at, kinokontra pa yung mga ating, national security and defense policies and decisions, 'no. Naalala ko 'yan, 'yan yung So nagsabi ng, "Wag kasi magagalit ang China." Naalala ko 'yan, Attorney Jay. opo, opo. So 'yan yung, example nga, 'no, kung paano nila puwedeng pasukin yung ating, political system at, impluwensyahan yung ating, decision making and policy making. Eh, matagal na rin po naming, mga kasama ko po, mga colleague ko na nag-oobserba sa mga ganito, matagal na rin naming worry 'yan na maaaring, nag-uumpisa na yung, gano'ng klaseng, influence, 'no, foreign Opo. intervention kumbaga, 'no, Mm. sa ating, political system. Alright, 'wag naman sana humantong sa gano'n dahil ang matitira sa atin siguro talagang isang dangkal o dalawang tangkal na lang na tubig ng karagatan diyan sa West Philippine Sea. Literal po 'yun, pero Eh, 'wag naman sanang gano'n. Attorney, opo, bato ba 'wag po talaga, actually hindi ako umaasang may matitira, oh, kung ano. Attorney Jay, 'wag naman sana. Thank you, sir, salamat Ah, po sa inyo at magandang umaga opo, po sa ulitin. welcome po at magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you po, sir. Ang Direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, si Attorney Jay Batumbakal, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.